Hello po, magandang araw po at magandang gabi po sa lahat. Saan man kayo naroroon at saan man kayo abutan ng ating video pong ito. Ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral o pagdidiscuss ng tungkol sa mga kaparian po sa tinatawag na mga pari sa mga panahon po na nagdaan na ipinahayag po ng ating Panginoon sa Biblia. So, nandito po yung ating discuss at salamat po sa mga nanonood. Salamat po sa inyo pong pagtsatsaga sa ating munting channel at sana po ay hindi po kayo magsawa sa ganito po nating mga content So, simulan po natin ang ating pag-aaral tungkol sa mga kaparian. So, nakaraan ay tinalakay natin na kung sino nga ba ang tunay na namumuno. Bagong tipan ay wala na pong mga pari, kundi po ang mga namumuno po ay mga pastor, mga tagapangasiwa po sila sa loob ng iglesia. Wala na pong pari sapagkat yun po ang iniwan ng Panginoon sa Ephesians chapter 4 verse 10 hanggang 13. So, sa ngayon po ay tutuloy natin ating pag-aaral sa po natin sa oras po na ito. At ang ating pag-aaralan is the priest of the dispensation. Ang dispensation is, alam natin, mga panahon po yan. Mga panahon na itinakda po ng Diyos. Meron po tayong 7 dispensation, mga kababayan. Sana po ay inyo pong iintindihan ang ating mga dinidiscuss. So, siyempre po, meron po tayong 7 dispensation o 7 panahon o God's plan for the ages. Nandito po yung tinatawag na innocence. Ayan po, nandyan po sila Eva at si Adan na walang kamalayan tungkol sa kasalanan. And then pangalawa is conscience. Dahil sila po ay dito nagkasala na. Kaya pinamagatan nilang conscience. At dito naman po sa human government o sa tinatawag na pagkakaroon na po ng mga pamumuno. Ito po sa panahon po ito ni Noah hanggang sa panahon ng pagtatayo ng mga tao doon sa Torre ng Babel. And then dito naman sa ika-4 ay the promise. Ito po yung sa panahon ni Abraham. Na hanggang sa panahon ng pagpunta at pagkabihag. Pagpunta nila sa Egypto at pagkabihag nila doon ng 400 years. Diyan po yung the promise. Diyan po yung ipinangako. And then number 5, dito po yung the law. Sa panahon po ito ni Moises. At yung ika-6, siyempre, nung napako na ating Panginoong Jesucristo, ito po ay grace. Ito naman po ay ika-7, ay tinatawag na the kingdom age. Or bagong bagong langit at bagong lupa. So yan po yung 7 dispensation. So God's plan for the ages yung ibang tawag po nila dyan. So balik po tayo dito sa discuss po natin na tungkol sa mga dispensation. At ang ating tinatalakay ngayon, tulad na banggit natin kanina, is the priest of the dispensation. Kasi may mga panahon na mga talagang patriarchs yung namumuno at meron din mga panahon na mga priest ang namumuno. Ngayon, titingnan natin dito mga kababayan, mga kapatid sa pananampalataya, kung ano-ano ba yung mga panahon na nagkaroon po ng mga pari ang sangkatauhan. Nauna po na-mention sa Biblia ang pagkakaroon po ng pari is nauna po kay Melchizedek na sa Genesis 14:18. Ito po ang sinasabi dito. At si Melchizedek na hari sa Salem ay naglabas ng tinapay at alak at siya ay saserdote ng kataas-taasang Diyos. So makikita po natin dyan na binabanggit po dyan yung saserdote. Siya po yung kataas-taasang Diyos. Kaya po siya naglabas dito ng tinapay dahil sinalubong niya po si Abraham ng panahon na nanalo si Abraham laban sa hari na kalaban ng Sodoma at Gomora. Actually, marami po yung kalaban nila. So, makikita po natin dito na binanggit si Melchizedek
na hari po siya sa Salim. Ibig sabihin, doon sa lugar na yon sa Salim, sabi nila, yun nga raw po ngayon ang tinatawag na Jerusalem. Kasi yun daw yung Salim. Ano po yung tinitirikan ngayon ng temple at nandoon mismo yung Jerusalem. So, bukod doon sa hari sa Salim, siya po ay saserdote ng kataas-taasang Diyos. Diyan po yung unang-unang pagka-mention tungkol sa kaparian, tungkol sa pari. Siya po yung kauna-unahang na-mention sa Biblia. Ano po? And then, ang cross-reference po nito ay sa Hebrews 7:1-4. Kasi ang binabanggit dito is patungkol kay Melchizedek. Sabi dito, sapagkat itong si Melchizedek, hari sa Salim, saserdote ng kataas-taasang Diyos, na siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik na galing sa paglipol sa mga hari. At siya'y pinagpala niya na siya namang binahaginan ni Abraham ng 10 bahagi ng lahat na kung sasaysayin una-una siya'y hari ng katuwiran. At saka, sabi yan, hari naman sa Salim na sa makatuwid ay hari ng kapayapaan na walang ama, walang ina, walang handaan ng lahi, at walang pasimula ng mga araw ni katapusan ng buhay man datapwat. Naging katulad ng anak ng Diyos ay nanatiling saserdote magpakailanman. Nilay-nilayin nga ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito na binigyan ni Abraham na patriarka ng 10 bahagi ng mga pinakamagagaling na samsam. So makikita natin dyan na dinidiscuss si Melchizedek at binanggit dito na wala siyang pasimula, wala siyang ina, wala siyang ama, wala talaan ng lahi. So marami po siyang marami siyang tawag nito, marami siyang katangian na dahil hindi siya natala sa ama o ina o ano man ang kanyang buhay, o kailan man siya namatay, kailan siya pinanganak. So dahil wala siya noon ay parang isinilarawan siya sa isang Diyos walang pinagmulan, kundi siya ay eternal. Kaya yan po yung kanyang katangian. Siya po ay priest na walang hanggan. Ayon po sa Biblia. Pangalawang na-mention po, bukod kay Melchizedek, number 2 ay si Potiphera. So actually ito, napaka-bihira po nang nagdi-discuss tungkol kay Potiphera. Na isa rin po itong pari. Isa rin po itong pari. At tingnan po natin dito kung saan siya pari. Dito po siya first na-mention dito sa 41-45 ng Genesis. Sabi ito, at pinanganlan ni Faraon si Jose na Safnat Paania at ibinigay na asawa sa kanya, sabi ito, si Asenat na anak ni Potiphera na saserdote sa Un, at lumabas si Jose sa lupain ng Ehipto. So ito po palang si Potiphera ay biyanan po ni Jose, na nabihag sa Ehipto, ginawang alipin ni Potiphar. Tapos nagkaroon siya ng asawa, at si Asenat ang kanyang asawa, na anak naman ni Potiphera. Kung mapapansin po natin dito, siya po ay saserdote sa Un. Saserdote. Isa po siyang pari. Ano kaya ang pagiging pari niya? Kasi sa Un, alam natin na Egypt po ito. Egypt yung Un. Tingnan natin i-compare po natin. Tingnan natin sa dictionary. Dito tayo malapit sa King James, kasi medyo sa Un, ayan. Tingnan natin yung Un. Kung anong ibig sabihin ito. Sabi do sa definition ay strength or vigor. So makikita natin dyan, ayan po yung meaning niya ng Un. At saan naman yung Un? City in a Lower Egypt, bordering land of Goshen, center of sun worship. Ayan pala. Doon pala yung sentro ng pagsamba sa sun god. Residence of Potiphera, priest of Un, and father-in-law of Joseph. So ito po pala, si Potiphera ay pari po pala ito.
ng mga Diyos-Diyosan, ano po, sa Egypt. Ano po, ito pala yung nagtuturo o naglilingkod sa templo ng mga Diyos-Diyosan. At yung tinatawag na Potipharah, po, tingnan niyo po dito, ito po yung yung strong definition niya. Of Egyptian derivation a city of Egypt Ayan. City siya sa Egypt na doon siya naging pare. Pare ng mga Diyos-Diyosan. Tingnan natin yung pangalan ni Potipharah. Actually, pag nagpapangalan sila doon, may relation ito sa sa kanyang ginagawa kung bakit siya naging Potipharah. Ito po ang ibig sabihin po nito. Tingnan natin sa kanyang ibig sabihin. Potipharah, ito po yung kanyang pagkakabigkas. Potipharah, he whom the Ra gave. Ano po? Siya daw po yung binigay ni Ra. Familiar po kayo sa salitang Ra. Ito po ay pangalan ng Diyos ng Egypt. Ayan. Si Potipharah, na biyanan ni Moises, na biyanan ni Joseph, ay isa pa lang pare ni Ra. Ano po? Si Ra. Tingnan natin yung Ra. Kung ano ang uri ni Ra. Sige, tingnan natin si Ra. Ito po si Ra. Ito po yung kanyang itsura. Para siyang ibon. Yan po yung kanilang Diyos sa Egypt. Tapos merong movie na ito naman si Ra. Ano po? At meron naman drawing na ganito naman si Ra. Yung Diyos nila na si Ra. Ano? Tapos, iba-iba. Merong ganito. Kaya mapapansin nyo, no? May tao, may mukhang ibon, ano po. Iba-iba yung mukha ni Ra. Ano po? Ito naman, parang si Biro Sama na ng Dragon Ball. Ano? And kung makikita niyo dyan, ay siya po yan si Ra. Yan po yung Diyos na sinasamba. At ng Egypt, sinasamba ng Egypt, ano po, at bukod sa sinasamba siya ng Egypt, yan po yung pinaglilingkuran ng biyanan ni Jose. Ano po? Sun God. Ayan. Sun, a God of the Sun. Ayan. God of the Sun. At pinapangalanan dito ng Egyptian Ra, God of the Sun. Ayan. Yan, meron. Ra, the Creator din pala ito si Ra. Ano? Yan po yung pangalan ng Creator ng Egypt. So, yan po naglilingkod si Potipharah, yung pari po na yon na biyanan ni Joseph. Ano po? So, ayan po, ano? Ang ganda ng, ng pagkakadrawing. Kaya lang, ang problema, hindi mo malaman kung tao ba to o ibon. Ano po? Kasi iba-iba yung kanyang itsura, eh, oh. Oh, ito, parang kwago, pero ewan ko, anong klaseng ibon yan. So, ganyan po yung, yung itsura ni Ra. Actually, ang mga Egypt po kasi maraming mga, maraming mga Diyos. Tulad po nito, yan, marami pong mga Diyos ang sinasamba ng Egypt. So, kaya, yun po yung natin. Kaya ito si Ra. Ano po? At ang meaning ng pangalan ni ng biyanan ni Joseph na si Potipharah is he whom Ra gave. Ano po? Tingnan po natin ulit. So, ayan po, So, ang ibig sabihin ay he whom, ayan po nakalagay, he whom the Ra gave. Ayan, na binigay ni Ra ng Diyos na Creator. So, siya daw po yung binigay ni Ra, ng Creator ng Egypt, na bilang pari nila. So, kung makikita natin dyan, ay noong unang panahon ay may mga pari na pala ng mga Diyos-Diyosan. Ano po? May mga pari na pala ng hindi tunay na Diyos. Ano po? Bukod dito sa Genesis 41:45, nabanggit din po dito sa 50. Ayan. At sabi dito, at bago dumating ang taong kagutom, ay ipinanganak kay Jose ang dalawang lalaki na ipinanganak sa kanya ni Asenat, na anak ni Potipharah na si saserdote sa Un. So makikita natin dyan, itong verse 50 ay nagkaanak na po sila, Joseph, at nagkaapo na itong si Potipharah, yung pari ng Diyos-Diyosang si Ra sa Egypt. Ano po? At bukod dyan, ito pa po, meron pa pong isang binabanggit dito. At kay Jose ay ipinanganak sa lupain ng Ehipto si Manases at si Ephraim, na ipinanganak sa kanya ni Asenat, na anak ni Potipharah na saserdote sa Un. So dyan po sa tatlong verse na yan, pinatutunayan na
si Potifera ay isang priest doon sa Egypt na kung saan po ay naglilingkod sila sa Diyos na si Ra, ano po, ng creator nila. Hindi mo malaman kung tao o ibon, ano po, yun po yung kanilang Diyos na sinasamba. At ito po ay, si Potifera ay isang pari ng Diyos-Diyosan. So, dalawa na po, ano? Yan po yung mga dispensation, ano? Yung mga pari sa mga panahon, ano po. Pangatlo, si Jethro, ano po, sa Exodus chapter 2 verse 16. Ito po ang sinasabi. Ang saserdote nga sa Madian ay may 7 anak na babae, at sila'y naparoon at umigib ng tubig, at kanilang pinuno ang mga inuman upang painumin ang kawan ng kanilang ama. So, sa Midian pala ito, saserdote. Hindi rin binanggit na saserdote ng Diyos, ng kataas-taasang Diyos, basta't saserdote lang ito sa Midian. Sigurado Muslim ito. Ano ba? Sa Madian. So, Muslim po ito. Yung lahi po nito ng pari po na to, ni Jethro. Ano po, biyanan po kasi ito ni Moises eh. And siya po yan sa si Jethro. Sa 3:1, ito rin po ang sinasabi, mayroon siya, binabanggit din po siya dito. At inalagaan ni Moises ang kawan ni Jethro na kanyang biyanan na saserdote sa Midian. So makikita natin dyan, biyanan pala ito ni Moses, si Jethro, saserdote sa Midian. Ano po? At kanyang pinatnubayan ang kawan sa likod ng ilang at napasa bundok ng Diyos sa Horeb. So makikita natin diyan na ang tagal din palang tumira si Moses sa Saudi Arabia dahil doon siya nakakuha ng tinatawag ng asawa niya sa lahi ni Jethro, na saserdote. Pero hindi nabanggit kung saserdote siya ng tunay na Diyos, ng kataas-taasang Diyos. And then sa 18 verse 1, binabanggit din po dito ang pangalan ni Jethro. Si Jethro nga, saserdote sa Madian, biyanan ni Moises, ay ibinalita ang lahat ng ginawa ng Diyos kay Moises at sa Israel sa kanyang bayan, kung paanong inilabas ng Panginoon ang Israel sa Ehipto. So makikita natin dyan na si Jethro, ang saserdote sa Madian, biyanan ni Moises, ay ipinamalita sa kanyang bayan ang kapangyarihan na ginawa ng Diyos sa mga Israelita kung paano sila inilabas sa Ehipto. So yan po yung pangatlong binabanggit sa Biblia tungkol sa mga pari. Sa panahon ito sa panahon to ni Moises nung naglabas sila sa Ehipto. Pero hindi ito tinutukoy kung talagang siya po ay pari ng kataas-taasang Diyos. Kasi pwede naman magpari eh. Katulad nitong ni Potifera, ay pari ng mga Diyos-Diyosan. Ito naman si Melchizedek ay pari ng tunay na Diyos, ng kataas-taasang Diyos. So makikita natin dyan pagkakaiba. Actually, may mga pari na sa panahon ng mga sinauna pa, may mga pari tunay at hindi tunay. So kahit sa panahon din natin ngayon, meron din po talaga. Kaso lang, malalaman natin mamaya kung talagang ang pari nga ay totoong mga lingkod ng Panginoon sa panahon ng bagong tipan. Okay? So, number 4 ay si Aaron. Si Aaron? Sa Exodus 28 verse 1, Exodus 28 3 hanggang 4, and then 41. Diyan po siya binabanggit. Paano siya naging pari? Ayan po. Dito po natin makikita. Exodus 28 verse 1, at ilapit mo sa iyo si Aarong iyong kapatid, at ang kanyang mga anak na kasama niya mula sa gitna ng mga anak ni Israel, upang makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote, si Aaron, si Nadab, at si Abihu, si Eleazar, at si Itamar, na mga anak ni Aaron. So makikita natin dyan na nung panahon, hindi nagtawag ang Diyos ng mga pari. At ito sa panahon ng Israel, sa panahon ni Moises na siya ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao sa Israel, is nagdeklara ang Diyos ng saserdote. At tatawagin lamang po ang lipi ng saserdote sa linya ni Aaron. Kaya mula noong panahon ng mosaiko o panahon ni Moises,
ang lalabas na pari na hindi mula sa lipi ni Aaron ay mga bulaan. Ayan, ganun sila magturing ng mga una. Hindi sila tunay na mga lingkod ng Diyos. Ano po? Sa 3:4, makikita din po natin dito. At iyong sasalitain sa lahat ng matalino na aking pinagpupuspos ng diwa ng karunungan na kanilang gawin ang kasuotan ni Aaron upang siya'y italaga na siya'y makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote, at ito ang mga kasuotan nilang gagawin, isang pictorial at isang ephod at isang balabal, sabi diyan, at isang tunika na tinahing guhit-guhit na naaanyong pari-pari sukat, sabi yan, isang mitra at isang pamigkis, at kanilang igagawa ng mga banal na kasuotan si Aarong iyong kapatid at ang kanyang mga anak upang magsipangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote. So makikita natin dyan yung iniayos na yung tinatawag na mga damit na susuotin ng mga saserdote, ano po, sa linya ni Aaron hanggang sa kanyang mga anak. So yun po, sa verse 41, sabi ito, at iyong isusuot kay Aaron iyong kapatid at sa kanyang mga anak, sabi niya, na kasama niya, at iyong papahiran ng langis sila at iyong itatalaga sila at iyong papagbanalin sila upang sila'y makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote. So makikita natin dyan na talagang idiniklara siya yung lahi ni Aaron na maging saserdote nung panahon ni Moises. Ang mga lahi po ng saserdote ay tinatawag lang po sa lahi ni Aaron at wala na pong iba. Kasi dito hindi natin sigurado nung mga nakalipas na panahon, itong may dalawa dito na hindi binanggit kung talagang saserdote ba ito ng Diyos, kasi itong una talagang saserdote ng Diyos. At ito naman si Aaron ay tinawag ng Diyos para maglingkod nung panahon ni Moises hanggang sa dumating po si Jesus Christ. Kasi Jesus Christ naman po ay naging isang pari, at ito po ang kanyang mga references. Napakarami po yan. Kung gusto nyo pong basahin, actually pwede nyo pong basahin lahat, pero hindi na po natin yata maiisa-isa dito dahil napakarami po yan. So pwede nyo pong pag-aralan yan, yung mga pagiging saserdote, kung paano naging saserdote si Jesus Christ. So titingnan natin dito sa kung paano si Jesus Christ naging saserdote. Sa 7:11. Ayan. So tingnan natin dyan. Kasi nung panahon ni Aaron, lahat ng mga lilitaw na saserdote na hindi linya ni Aaron ay mga bulaan. Pero dito, tingnan natin kung bakit si Jesus Christ naging saserdote sa bagong tipan. Sabi ito, ngayon, kung may kasakdalan nga sa pamamagitan ng pagkasaserdote ng mga Levita, sapagkat sa ilalim nito ay tinanggap ng bayan ang kautusan. Anong kailangan pa na magbangon ang ibang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek at hindi ibilang ayon sa pagkasaserdote ni Aaron? So makikita natin dyan na nagkaroon ng pagpalit, pagkasaserdote o pagkapari. Dahil ang mga saserdote sa panahon ng Israel o mga tinawag sa pamamagitan ng lahi ni Levi o sa lahi ni Aaron, ibig sabihin wala silang kasakdalan, kaya pinalitan po sila. At pinalitan sila ni Jesus Christ na nakalinyada ang pagiging pari dito kay Melchizedek. So makikita natin dyan na pinalitan po yan. Pinalitan na ng pagkasaserdote ang pagkasaserdote ng mga Levita mismo si Jesus Christ, na kasi mas mabuti na si Jesus Christ, hindi po siya namamatay. Yan po yung dinidiscuss niya sa Hebrew. Makikita natin dyan na pinalitan po ni Jesus Christ yung pagiging saserdote. At meron pa tong binabanggit sa verse 12,
na patungkol sa pagpapalit, ano po, sapagkat ng palitan ang pagkasaserdote ay kinakailangan naman palitan naman ang kautusan. So makikita natin diyan, pati pala kautusan pinalitan, ano po. Hindi lang yung pagiging saserdote ng mga Levita sa linya ni Aaron, kundi mismo pati kautusan pinalitan po. Ano po, kaya iba na po yung batas ng New Testament. So yan po yung yung mga patunay na talagang may mga pari noon, ano po. Kaso lang, dalawa lang din yung nabanggit no, sa lumang tipan na nabanggit na mga pari. Dalawa lang yung siguradong totoong pari ng Diyos. Kasi itong dalawa wala namang binabanggit kung talagang pari nga talaga sila ng Diyos na totoo. Ano po? Kasi si Jesus Christ ay siya na po yung anak ng Diyos. So, yun po yung mga mga panahon ng iba't ibang mga pari. So, dito po, pwede nyo pong basahin yan lahat. Yung mga nandyan, tandaan nyo lang po kung ano mga verses yan. So, actually, napakarami po niyan na tumutukoy kay Jesus Christ at kay Melchizedek. So, babasahin nyo na lang po. Ano po, kung mayroon po kayong mga Biblia, basahin nyo po para makita nyo na si Jesus Christ na po ang saserdote o pari sa panahon po ng Bagong Tipan. Kaya wala na pong pari sa Bagong Tipan kasi si Jesus Christ na yung nag-iisa. Ano po? Nag-iisa na pari ng New Testament. Ano po? So, sana naintindihan nyo po yung ating discussion na ito po yung mga pari ng mga panahon. At sana po ay bukod sa naintindihan nyo po at nawa po ay pag-aralan nyo rin po yung mga verses na nandito kung ano po yung mga sinasabi dyan para makita nyo po kung tunay ba na mga pari yung mga iba dyan o hindi. At mapatunayan nyo rin po na totoong may mga pari po noong mga panahon, pero hindi lahat ay totoong pari. Ano po? Kaya sa panahon ng Bagong Tipan, si Jesus Christ na lang ang tunay na pari. Ano po? Na diniklara. Pero siya nasa langit kasi hindi naman magampanan talaga ng mga tao ang gampanin bilang isang saserdote. Na kailangan dapat siya ay hindi mamatay, hindi magkaroon ng pagkakasala, hindi magkaroon ng failure, kundi mabuhay magpakailanman. Kaya nandoon siya sa langit. Doon siya nagiging saserdote. Ano po? Doon sa ating uuwian pagdating ng panahon. So, hanggang dito na lang po. Sana po ay pagpalain po kayo ng Panginoon. At i-share nyo po yung ating video. Huwag nyo po kakalimutan mag-like and subscribe po sa ating channel sa iba't ibang platform, sa Facebook, sa TikTok, at saka sa YouTube. So, ingat po kayo at pagpalain po kayo ng ating Panginoon.